Mr. OG Diaz, abay iiyak na nga ba sa aksyong gagawin ni Miss Catherine Bernardo towards him? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na pag-usapan po natin ang ilan sa mga komento po ninyo sa comment section. Dahil talaga namang pinag-uusapan po ang ilan sa mga naging updates natin the last time that I am about to give you the updates. So sabi ni Miss Tessa, the way he handled his relationship with respect and patience makes you admire him even more. Alam kong i-handle niya yan in a gentle way, and when it happens, marami ang mapapasaya niya. Hintay-hintay lang tayo. So it's about Alden Richards kasi 'di ba? Parang ni-reveal niya talaga yung laman ng puso niya. Sabi ni Mac Makasi, I think pagdating sa love life niya, mas gusto niyang private lang base sa mga interview niya para din siguro to protect the girl from bashing at di pagpiestahan ng media. Kaya sabi niya maglalaylo siya sa showbiz pag nahanap niya si girl. Ayun, so ito yung kanyang komento kasi syempre si Alden po, ang tagal niyang inantay yun, syempre aalagaan niya, 'di ba? And at the same time, sabi ni Ma'am Shebergie Pamposa, hi Ma'am Dar, sorry hindi ko naman pinapangunahan si Alden. I'm not sure at may nagsabi lang sa akin na taga doon sa kanila yung sinasabi niya na meet greet niya ng mga fans niya. Yan ang pang-akit niya. Pero ang totoo, may concert siya doon sa lugar niya. At ang tickets niya, malapit sa 4,500 daw, yung pinakamalayo 800, kaya business talaga siya. Ayun, actually po, no? So yun po yung nasagap din nating news na yung kanyang concert po ay may bayad. So kasabay nito ay very thankful at pinlex ni Miss Catherine Bernardo ang pinakabago niyang painting, no? Sa kanya pong napakagandang condominium. Sabi dyan, acceptable nod to the 90s newest masterpiece in Kat's beautiful Eerie. I adore her and the childhood memories she shares, even the one who never got to experience. Amazing how Filipino childhood games can bring back a whole world of memories. Thank you, Miss Catherine Bernardo, Nicole Azares, and visual artist. Ayan. So, yung painting pala na to, nilalaman nito, ito yung mga, parang mga laro, no? Mga laro ng pambata, ganon, na nanineglect na ng generation natin ngayon. Napakagaling naman po ng gumawa nito. At isa si Miss Catherine Bernardo sa nakabili ng very rare painting na ito. At yan po ay talagang kung tatagal po talaga yan, magkakaroon po ng malaking value. Yan dyan po kasi talaga sila mas nag-i-invest sa mga jewelries, sa pagbili ng mga properties, at the same time, syempre sa mga paintings, no? Yan po yung kanilang pinag-i-investan. Kasi syempre nga naman, paglaon yan, ay talagang meron pong magiging malaki yung investment na yan. So, kasabay nga po nito, ay may kumakalat po mga balita na sinasabing si Catherine Bernardo ay inuudyukan pa lang kasi may kumakalat na balita na parang si Catherine daw ay nagsampa na ng kaso kay Mr. OG Diaz. Pero base po sa news, inuudyokan pa lang po si Miss Catherine Bernardo na magsampa ng kaso against Mr. OG. Inuudya ka ng ilang fanay si Catherine Bernardo at ang inang si Min Bernardo, nakasuhan ang showbiz insiders na si OG Diaz. Ito ay mula sa panawagan ng isang solid fanay ng aktres na bigyan ng respeto ang kanilang lodi, lalo't mabait ito sa manager at vlogger. Naglabas sa kanyang ex account ng open letter si Not Your Elena para kay OG na kine-question ng una sa pinagkukunan nito ng mga balita na anya ay walang katotohanan at sinungkit lang sa isang gossip online media, which is aminado naman po si Mr. OG Diaz na talagang dumudukot po sila sa Reddit. No, kasi yung Reddit kasi parang wala talagang masasabi mong legit source. Parang yan po ay lang nila, opinion, no, patungkol sa mga nasabing issue. To OG Diaz, we understand that it's part of your work to share updates, aka pagiging marites.
Pero why spread information about Catherine when your source is literally from Reddit? Of all places, doon ka pa kumuha ng chismis. If you're going to talk about someone, at least make sure it's credible and not just random online noise, which is very true, diba? Although may mga updates din kasi si Mr. OG Diaz na masasabi mong legit kasi kalaunan po nangyayari. Kaya nga talagang, di ba, pilit po silang humahanap ng mga source na makapagsasabi talaga na totoo yung nilabas niya sa publiko na si Miss Catherine at si Mayor Mark Alcala ay magjowa. Pilit na pong hinahanapan ng resibo yun kasi gusto niyang patunayan sa publiko na tama yung kanyang mga nabalitaan. Pero dahil nga si Catherine ay talagang very private po siya pagdating sa kanyang love life, di ba? So, medyo naki-question po yung credibility ng isang OG Diaz patungkol dito. Sabi diyan, ikaw na mismo ang nagsabi na Catherine is so kind, na kahit ginagawa niyong content ang pangalan niya, she still give you respect. Pero please, wag namang abusuhin yon. Hindi porkit alam mong mabait yung tao at hindi siya publicly nagagalit, eh mawawalan ka na ng respeto sa kanya as an artist. May limit din. You're already invading her privacy. Sana kung sinasabi mo ay puro katotohanan at walang problema, pero kung hearsay lang, that's unfair and irresponsible. Kindness shouldn't be an invitation for anyone to cross boundaries. Ang lalim nun, ha? Dapat raw gumawa ng aksyon ang mag-inang Catherine Bernardo at Min Bernardo para tantanan na ang aktres ng kaliwat ka ng fake news. At meron din pong nag-comment si Wine. Sabi niya, hanggat hindi umaaksyon ng Team Catherine about spreading fake news, di yan titigil. Look at Bea Alonzo, tinigilan nila after magdemanda. Kaya sana Bernardo Kat at Tita Min Bernardo, take some action. Wala pang reaksyon o sagot si OG sa mga birada ng mga Catherine supporters sa kanya. So, yun po yung ilan sa mga sa mga news no patungkol dito. So, which means para lang po i-fact check natin yung balita na hindi pa po kinakasuhan. Meron po kasi ako narinig na news na kinasuhan na daw. Wala pa pong kasong inihain si Miss Catherine at si Mama Min towards Mr. OG Diaz. So, parang ini-encourage pa lang po yung mag-ina na kasuhan daw si Mr. OG. Lalo na po yung pinaka-latest na sinabi niya na kasama nga ni Miss Catherine na sumilip nga daw ito pong si Mayor Mark Alcala dun po sa video nila kasama si Mama Min kay Dr. IB. Which is lumabas, no? So, sa mga present na mga resibo na lumabas, yun naman pala, yun po ay boss at isa sa mga asawa ba or parang kasama doon mismo doon po sa Dr. Ivy's clinic, and hindi po siya si Mayor Mark Alcala kasi medyo parehas pag kasi blur kasi yung video na nilabas niya at lang po kasi yun parang in-slow mo nila kaya talagang mag-iiba yung image nung video. So ano kaya magiging reaction ni Miss Catherine at ni Mama Min at lalo-lalo na ni Mr. OG Diaz patungkol sa bagay na ito? So kayo po, ano ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV and DarEds channel. God bless everyone.